Sa tuwing dumarating ang buwan ng Disyembre, sabay sa malamig na simoy ng hangin, nagliliwanag ang mga kalsada, kumikislap ang mga mata ng mga bata, at bumabalot ang diwa ng kasayahan sa mga tahanan. Ngunit sa likod ng mga makukutitap na ilaw at makukulay na dekorasyon, may mga tahanang tahimik, tila nilalamig sa kakulangan at pangamba. Maraming puso ang nagtataka. Paano nga ba ipagdiriwang ang Pasko kung ang bulsa'y walang laman? Sa kabila ng simpleng hapag at kakarampot na palamuti, may isang liwanag na hindi kailanman nawawala. Isang ilaw na hindi kayang takpan ng dilim o kahirapan. Ang diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa halaga ng mga regalo o sa dami ng handa. Ito'y nasusukat sa pagyakap sa ating kapwa, sa pag-aalay ng pagmamahal, at sa pag-alala na ang tunay na diwa ng selebrasyong ito ay isang payak ngunit makapangyarihang regalo, ang pagmamahal at presensya ni Jesus na nagbigay ng buhay at pag-asa sa atin. Sa bawat sulok ng katahimikan, sa bawat hamong hinaharap, naroroon siya, nagpaparamdam ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipagdiwang natin ang Pasko, hindi sa marangyang anyo nito, kundi sa kababaang loob at sa simpleng pagtibok ng ating mga puso. Dahil ang Pasko ay higit pa sa kumikinang na mga bagay, ito'y nasa diwa ng pagmamahalan, pag-asa, at pagkilala sa kanyang pangalan. Sa pagdating ng Disyembre, kasama ang hangin na naglalaman ng lamig, maraming mata ang kumikislap, pero sa kabila ng mga kumukutitap na ilaw, may mga tahanang hindi nag-aalab ng kasaganahan. Marami sa atin sa bawat gabi, binubulong sa sarili, paano kaya ang Pasko kung ang bulsa'y walang laman? Kapos sa mga palamuti, mga regalong magagara, ang mesa'y payak o baka nga'y wala. Pero sa gitna ng katahimikan, may isang liwanag na di kayang patayin ng dilim, isang mensaheng higit pa sa ingay ng salapi, isang kwentong nagsimula sa isang sabsaban, isang pag-ibig na dumating sa simpleng kalagayan. Hindi sa ginto o pilak na susukat ang Pasko, kundi sa pagtibok ng puso, sa mga yakap at halakhak, sa pagtanggap sa ating kapwa, sa pag-alala sa nasa malayo, at sa pagkilala na sa bawat hamon, naroon siya, nakangiti sa atin. Kahit na walang bagong damit, kahit na walang kumpletong handa, ang tunay na kahulugan ng Pasko'y nananatili, pagkat ang kanyang presensya ang liwanag na nagbibigay kulay sa ating buhay. Kaya't sa tuwing magdududa kung may Pasko pa ba, tandaan, hindi ito sa mga makukulay na bagay, kundi sa iisang pangalan na nagbigay ng buhay, si Jesus, ang regalong hindi natatapos. Siya ang Pasko, siya ang ating dahilan.